Ang paggamit sa computer ay nagdudulot ng malawak na epekto sa ating buhay at lipunan. So, narito ang ilang panuntunan at kahalagahan nito. Una, panuntunan sa paggamit ng computer. Una, seguridad ng impormasyon. Bawat individual ay dapat maglaan ng mga oras upang matuto ng mga patakaran o seguridad tulad ng malakas na password at pag-iwas na rin sa mga link na hindi kilala na hindi natin ito mai-click. Pangalawa, regular na backup para sa mga files upang maiwasan ang pagkawala ng mga ito. Kailangan na magkaroon ng backup files upang doon natin ilalagay ang mga files na sa ganun hindi mawawala kapag ito ay na-delete ang isang copy. So, pangatlo, legal na paggamit o sumunod tayo sa batas o sa regulasyon sa paggamit ng computer software. At panghuli, antivirus at anti-malware software. So, ini-install at regular na update ang kailangan upang magamit sa pagprotekta ng computer. So, pupunta naman tayo sa kahalagahan ng paggamit ng computer. So, mahalaga ang computer dahil ito ay nagbibigay daan sa madaling access at paghahanap ng malawak na impormasyon. Nagbibigay lakas ito upang sa mga tao na makipag-ugnayan sa iba't ibang bahagi ng mundo. At dito tayo bumubuo ng komunikasyon sa pamamagitan ng email, social media, at iba pang online na plataforma. At sa pangatlo naman, sa tulong ng computer, mahalaga ito dahil mas nagiging mabilis at epektibo ang mga proseso sa trabaho at negosyo. So, mula sa komunikasyon hanggang sa pangangasiwa ng mga operasyon. So, mahalaga rin ang computer sa pagbubukas ng mga bagong oportunidad sa edukasyon. Dito tayo, ang mga estudyante ay nag-aaral through online at mga e-learning platform. So, sa kabuuhan o sa pangkalahatan, ang maayos at responsable sa paggamit ng computer ay nagbubukas sa atin ng maraming pagkakataon at nagbibigay ng positibong kontribusyon sa personal na buhay at sa ating lipunan. Mga alituntunin sa wasto at ligtas na paggamit o responsableng paggamit ng internet. So, alamin muna natin kung anong internet. Ang internet ay isang network ng mga computer, iba pang mga gadgets. Kumbaga, ito ay kombinasyon ng maraming mga computer shop kung saan pwedeng makapag-access ang isang tao hindi lamang ng impormasyon kundi ng iba't ibang uri ng balita. So, maaari ding makipagtalastas sa ibang mga tao o sa ibang bansa saan man sa mundo dahil sa internet. May halin tulad ito sa katawan ng isang tao kung saan ang mga parte ng tao ay konektado sa isa't isa. Sa internet, ang computer ay konektado sa pamamagitan ng mahabang wires na nasa ilalim nito. So, ito ang mga panuntunan sa paggamit ng internet. So, una, magkaroon ng malinaw na patakaran ang paaralan sa paggamit ng internet at computer. Alamin ang pagkakaiba ng pribado at publikong impormasyon, ipagbawal ang paggamit ng chat rooms na maaaring magdulot ng kapahamakan para sa isang mag-aaral. Gamitin lamang ang mga ligtas na search engine sa internet. Sa kalima, gamitin lamang ang internet sa makabuluhang gawain tulad ng pananaliksik. So, maging maingat sa pag-click ng mga link, iwasan ang mga link na maaaring maglaman ng mga malware o iba pang mapanganib na mga programa. So, iwasan ang cyberbullying, magkaroon ng respeto sa iba sa online na mundo. Huwag mag-post ng mga nakakasakit na komento o
o mga mensaheng mapanlait. So mag-ingat sa mga online na transaksyon, siguraduhin na ang mga website na iyong binibisita ay may SSL o Certificate o Secure Connection. Iwasan ang pagpapakalat ng fake news. So bago ibahagi ang mga balita o impormasyon, siguraduhin muna na ito ay totoo bago ibahagi sa iba. So, i-educate ang iyong sarili, magkaroon ng kaalaman tungkol sa mga online na panganib at mga pamamaraan ng proteksyon. So, ang mga wastong paggamit ng internet ay mahalaga sa maraming paraan. So, narito ang ilan sa mga dahilan kung bakit dapat natin bigyang pansin ang paggamit ng internet. So, unang-una, ang internet ay access sa iba't ibang uri ng impormasyon, komunikasyon at ugnayan, pag-aaral at edukasyon, trabaho at negosyo. Ang responsabling paggamit ng email ay mahalaga upang mapanatili ang maayos na komunikasyon at pamamahala ng impormasyon. Narito ang ilang mga kahalagahan ng email. Una, mabilis at maaasahang komunikasyon. Ang email ay nagbibigay daan sa mabilis na pagpapadala at pagtanggap ng mensahe. Ito ay malaking tulong lalo na kung ang mga kausap mo ay malayo o nasa ibang bansa. Pangalawa, maayos na pag-organisa. Ang email ay nagbibigay sa iyo ng kakayahan na mag-organisa ng iyong mga mensahe. Maaari kang maglagay ng mga folder, mga label o mga pagsama-samahin na hindi mo magagawa sa tradisyonal na mga sulat. Sa pamamagitan nito, maaaring magkaroon ng maayos na sistema ng paghahanap at pag-aayos ng mga email. Pangatlo, traceability. Ang email ay may kakayahang subaybayan ang mga koneksyon o transaksyon isinasagawa. Sa pamamagitan ng email, maaari mong matrack ang mga mensahe na iyong isinend o tinanggap at maipakita ang oras at petsa ng mga ito. Pang-apat, pag-save ng oras at papel. Sa pamamagitan ng email, makakatipid ka ng oras at papel. Hindi mo na kailangang mag-print o magsulat ng mga dokumento para lang may padala sa mga tao o organisasyon. Nagiging praktikal at epektibo ang paggamit ng email sa pagbibigay ng mga impormasyon o sa pagpapadala ng mga file. Ang responsabling paggamit ng email ay nangangahulugan na dapat kang una, sumunod sa mga batas at regulasyon ukol sa paggamit ng email, lalo na ang mga kaugnay sa privacy at protection ng datos. Pangalawa, iwasan ang spamming o pagpapadala ng hindi kailang mensahe sa iba. Number 3, maging maingat sa pagsagot sa mga email na hindi pamilyar o nagmumula sa mga hindi kilalang individual o organisasyon. Pang-apat, iwasan ang pagbabahagi ng mga sensitibong impormasyon sa pamamagitan ng email tulad ng mga detalye ng credit card or passwords. Pang-lima, panatilihing malinis ang inbox at mga folders at alisin ang mga hindi na kailangan ng email upang mapanatili ang maayos na organisasyon ng mga mensahe. Pang-anim, sumunod sa etiquette o tamang pag-uugali sa paggamit ng email tulad ng pagre-reply sa tamang oras, pagbibigay ng maayos na salutation at pagsusulat ng malinaw at profesional na mensahe. Pang-walo, sa pangkalahatan, ang responsibling paggamit ng email ay nagre-resulta sa mabilis, epesyente at organisido na pamamahala ng komunikasyon at pamamahala ng